Nako, heto na po mga karibyo natin, labas-masok sa ospital, delikado na. Hala, Senator Amy Marcos, sinapubliko na. Labas-masok sa ospital si BBM. Nako, nilabas po ang record ng doktor. Aba, gaano kaya yan katotoo mga karibyo natin? Yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kaubayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Bumwelta na po si Representative Leandro Leveste dito po kay Executive Secretary Ralph Recto mga kaubayan. Kasi tinawag po ni Recto na baliw itong si Representative Leveste. Sabi niya po dito kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Correct. Palakpakan po natin yan. At ito po ang kabuuan ng kanyang sinabi mga kaubayan na pasok. I rise to the point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. So yun mga kaubayan, palakpakan po natin. Nadali po mga kabayan. Si si Congressman Kiko Barsaga, tinatawag din nilang baliw. At least hindi magnanakaw. Yung mga baliw pala dyan sa House of Representatives, mga hindi magnanakaw. So yung mga normal, sa bagay, normal po kasi ngayon ang magnakaw sa House of Representatives mga kabayan. Kaya baliw ang tawag nila sa mga hindi magnanakaw. Diba? Tulad po ni Congressman Lian Leveste at ni Congressman Kiko Barsaga mga kaubayan, no? So ayan, sa tindi po ng hidwaan ng Leveste at Recto ngayon. Mga kababayan, tulad po ni Sandro Marcos, di ba? Si Sandro Marcos po kasi pag tinitira rin yung binibira at binabanatan yung kanyang ama na si President Bongbong Marcos Jr. ay pinagtatanggol po ang kanyang ama, no? Ito pong anak mga kaubayan ni Ralph Recto, no, na si Ryan Recto. Ito, ipinagtanggol din po mga kaubayan ang kanyang amang si Executive Secretary Recto. Sabi po dito sa ang balita ngayon mga kaubayan, Ryan Recto pumalag sa mga aligasyon laban kay Ralph Recto. Sabi niya po ay fake news po yan. Ayan. Sino kayang paniniwalaan ng taong bayan mga kaubayan? Si Congressman Leveste na nagsisiwalat ng mga anomalya, lumalaban sa korupsyon, o eto pong si Ryan Recto na hindi natin alam kung anong ginagawa sa Senado. Di ba? Ay sa Kongreso, no? Congressman din pala ito mga kaubayan no? Mariing pumala ito, basahin po natin fake news po yan. Ryan Recto pumalag, dinipensahan si Ralph Recto. Mariing pumalag si Ryan Recto laban sa aligasyong binabato sa kanyang daddy na si Ralph Recto kasabay sa umiinit ng bangayan sa loob ng House of Representatives. Ayan sa kanyang talumpati sa plenaryo, congressman nga rin mga kababayan. Diretsahan niyang tinuldukan ang mga anomalyang transaksyon inuugnay sa kanyang ama at kay Edwin Garjula. Anyan mga kababayan So, congressman din pala ito mga kababayan. Sino po ba ang paniniwalaan nyo? Si Congressman Leveste? Or ito pong si Congressman Ryan Recto na ipinagtatanggol ang kanyang ama ay hindi raw totoo yung mga sinasabi mga kababayan ni Kong Lian na may transaksyon si Garjola at itong si Ralph Recto. Nako po, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito mga karibin natin, sabi po ni Rolly, Recto of the same Recto, made in Recto. Ayan na. Hindi na uso yung birds of the same feather flock together. Ito na ang mas maganda, sabi po ni Rodela. Crooks of the same teeth bites together. Ayan na. Father like son, sinungaling. Sabi po ni Elma. Sabi naman po ni James Sanyano,
yung isang building sa District Hospital sa Tanawan na ipinagawa ni Sanchez, pina-renovate agad ni Recto ng talunin ni si Sanchez. Ayan. Kahit hindi pa nagagamit, tapos nagpatayo siya ng poste ng malakas na ilaw sa loob ng compound kahit hindi kailangan, pero mga isang buwan lang hindi na nagamit, pera-pera lang. Ayan mga kababayan ha. Sabi po dito, dapat imbestigahan para malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Leveste versus Recto. Leveste, ayan pala po. Oo nga di ba? Bakit hindi imbestigahan ito ng House of Representatives mga kababayan? Malaking issue po ito kung, di ba? Kasi meron pong may conflict of interest kapag may mga ganung transaksyon mga kababayan. Ang problema, ang tanong dito, iimbestigahan ba ng House of Representative ito? Nako, yan po ang kabang-abang mga karibin natin ha. Sabi pa po dito, may riddles ako dyan, sabi po ni Chante. I'm a game where the poor will lose and the rich will get to make the rules. They call me fair, they call me free. But money decide who's in the seat. Ayan, ano kaya yan? Politics? Maybe, no? Like father, like son. Parang silupin din, like father, like son. Ayan mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. Gusto ko lang pong i-share yan kasi umiinit po ngayon ang bangayan ng Recto at Leveste dyan sa House of Representatives. Sana nga imbestigahan, no? Para magkaalaman na. Alright, sinabi kasing binayaran na ng bilyon Binabayaran ng bilyon sila Recto ni Leveste, no? Imbestigahan po yan para malaman kung ano pong katotohanan mga kababayan. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay pondo ng bayan. Hindi nyo naman mga sariling pera yan, di ba? Alright, eto na po mga karibin natin. Pasadaan na po natin yung video. Pasok. Po ang magiging topic natin for today. Ito pala ang dahilan kaya malakas magsinungaling si Madriaga. Alala nyo, ito si Madriaga, ang daming pagbibintang na ginawa kay Sara. Sa tingin ninyo, bakit? Pag-usapan natin mamaya lang. Pati ay sinasabi, delikado na po. Ang buhay ni Bongbong Marcos. Nanganganib na po. Ang buhay ni Bongbong Marcos. Ang daming pinatamaan dito. Ito po, simulan natin. Pag po kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. Ayan, konting lambing. Simulan po natin ang linggo ng konting lambing. Like! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. And I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If Ang sakit po, no? Yan ang problema pagka talagang ang pamilya pinasok ng kademonyuhan. Isipin ninyo, ang yaman nyo na, ang powerful nyo pa. Yung tatay mo naging presidente, yung kapatid mo nagpresidente. Pero kayong magkapatid, walang relasyon. Ano yung pambihira? Ang sakit, no? So, kung titingnan mo, parang nagiging sumpa pa yung yaman at kapangyarihan. Pero, sino nga ba? Kasi ang balita ko dito, ang talagang sumira sa relasyon nitong magkapatid, ay walang iba. Di umano, yan ang sinasabi. Ito naman ay kalat sa media, ito naman ay kalat sa social media, ito ay public knowledge. Yung kanyang asawa, minsan kasi itong mga asawa. No? Ayoko makihalo sa problemang pamilya. Pero remember this, magkaayos naman to si Amy at si Marcos, si Bongbong Marcos, di ba?
Sa katunayan, si Amy pa ang pumilit kay BP Sara. Na maging Vice President ni Bongbong Marcos. Di ba? So, at that point, maayos naman sila. Yung pala, nagkasira na. Dahil, di umano, ito ang asawa ni Bongbong Marcos. Mahirap. Dapat sa mga ganitong bagay, ito usapang pamilya lang to, pero sa kanila naman na yan. Pero dito makikita ang leadership ng lalaki. Doon pa lang sa pamilya, wala ng leadership yung lalaki. Kung totoo po yung usapan na yun, dahil dapat doon naninindigan ng lalaki, hindi po pwede. Di ba? Ako lalaki dito, umayos kayo. Wala eh. They want to go, it's fine. I visit my mom. Kasi nga, May 1 is their wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her. We have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. In July 2, she'll be 97. Going strong. Eating lechon. So despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year, but for sure the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano, Bongbong Marcos is alive. Yan ang tinatanong eh. Sa madaling salita ang tanong, yung bali-balita patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Napapansin natin di ba? Dito nadali si Jason Sa. Fake news daw. kita ko sa dyaryo na sobrang siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon, mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya, yan ang matindi. Delikado Merong drug issue si Bongbong, siniwalat niya na yan. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Diyan pa lang makikita mo, that is very dangerous. That is very critical. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at labas-pasok ka sa ospital, hindi po biro yan. Hindi po lagnat-laki yan. Hindi po bata yan na normal na nilalagnat. Hindi po yan. Hindi po lalabas-pasok sa ospital. Hindi po ako nagsabi. Kaya nga po, ang nangyayari dito, parang si Amy, lumalabas, pinapanigan yung mga balita patungkol na ibinabalita ni Jason Sa. Kasi sabi fake news daw Diba si Jason Sa? Hindi ko po pinagtatanggol si Jason Sa. Ang sa akin lang, kung mali si Jason Sa at kailangan niya managot, dumaan tayo sa tamang proseso. Huwag yung maglalabas kayo ng fake news, ng fake warrant of arrest. Kasi parang fake yan Hindi raw available. Tapos Thursday ng gabi kasi kanibukasan holiday. Doon naman Alam mo, sinasabi, may mga nakakausap akong abogado Eto, pakinggan yung mabuti. May mga nakakausap akong abogado. Dapat nga magdemanda si Jason Sa. Bukas lang, tatawagan ko si Jason Sa. Busy lang ako ngayon Sinabi ko dun sa abogadong kausap ko, bukas tatawagan ko si Jason Sa. Sasabihin ko, encourage. Hindi po pwede. Yung ginawa kay Jason Sa, hindi po pwede. Hindi niya dapat palagpasin yon. Alam niyo kung papalagpasin to ni Jason Sa, gagawin at gagawin at gagawin. Sa mga vloggers, sa mga media. Okay, kung may kasalanan si Jason Sa, panagutan niya. Wala tayong problema doon. Ang problema, yung wine-weaponize, yung warrant of arrest. Naniniwala ba kayo na nagkamali ang korte? Kasi ang sabi, nagkamali lang ang korte. Typo lang. Kaya nakalagay doon, no bail. Not bailable. Naniniwala kayo? Totoo yan? Ewan ko sa inyo. Ilagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala na nagkamali ng kay Jason Sa. Pero kung ako tatanungin ninyo, dapat magsampa ng demanda si Jason Sa para mahalukay yan. At sino ang merong pumulitika sa likod niyan. Paiksiin ko. Huwag po kayo. Sorry for the word. Tinarantado si Jason Sa dyan. Kaya, Manong Jay, bukas mag-usap tayo. Ako'y suggestion lang naman. Kung ayaw niya, walang problema. Sarili niya naman yun Yung sa akin lang, may dapat managot dyan.
lang hindi pa ulit-ulitin. Dahil pagka hindi niya sinampahan niya ng kaso, susunod-sunurin yan. Oh. Paglalabas sila tapos sasabihin nagkamali tapos sorry nakulong ka na. Pinitpit na yung betlog mo ron sa loob. Di ba? So anong gagawin? Tatakutin ng mainstream media, tatakutin ng social media. Ang dami pa naman takot sa mainstream media. Ah. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish Yun. Sa madaling salita, sinasabi niya na lulungkot siya sa aking kapatid at hindi niya inaalagaan ang sarili niya. Oh. Ako, sabihan ako ng ganon, na ang dating nun, pinapatamaan yung asawa. Walang nag-aalaga dun sa kapatid ko. Hindi, ako, ayoko na magsalita. Medyo nakaka-relate ako sa ganyan. Oh, diba? Hindi mo inaalagaan eh. Oh, puro ka lang ano? Tapos yung kapatid ko, parang ganyan kay Amy. Yung kapatid ko, labas-pasok sa ospital. Ayaw niyong pag-resignin. Ayaw niyong tutukan yung kanyang health. Di ba? Ito, problema ng bansa natin, emergency. Kailangan ng may leader na nakatutok. So, imbis na yung kapatid ko, pinagpapahingan nyo para naalagaan yung kalusugan niya at merong makaupo. Hindi to political. Ako, naniniwala ako. Ulitin ko, ilang beses kong binanatan to si Amy. But I feel her. Hindi po political ang issue dito. Ang issue dito, pambihira kayo. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video yan, sa video ito. Just comment down below mga kababayan at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.